baryo ng mapayapa, kung saan ang ulan ay dumadaloy na parang pagsisisi at ang hangin ay may dalang kwento ng mga lumang panahon, may isang lalaki na sinasabi ng lahat na baliw. Ang pangalan niya ay Elias. Hindi siya laging ganito. May mga alaala pa ang mga matatanda ng baryo nang siya'y mabatak ng buhay. Tumatawa sa gitna ng palayan, nagsasalita ng mga bagay na parang bulong ng alimango sa gabi, at tumutulong sa pag-uwi ng mga baka. Nang dumating ang isang tagulan na walang humpay, nagbago ang lahat. Nasira ang bahay nila Elias sa unang malakas na bagyo. Nawala ang kaniyang trabaho sa bukid nang magkasakit ang magulang at tila may hating dilim na pumasok sa kaniyang dibdib. Hindi na siya nakikipag-usap ng diretsyo. Sa halip, naglalakad siya ng walang patutunguhan, nakikipag-usap sa mga anino, at kumikislap ang kanyang mga mata ng kakaibang init. Minsan puro takot, minsan puro saya, at madalas walang kinikilingan. Sinabi ng ilan na pinagpuspok na ng espiritu. Sinabi ng iba na nagkasakit ang isip niya. Sinabi ng ilan na iyon na ang kabayaran sa mga nagawang mali noon. Hinahabol siya ng mga batang takot. Pinag-iisipan ng mga magulang kung paano panatilihin ang kanilang mga anak na ligtas. Ngunit sa likod ng mga bulong-bulong at tingin na puno ng pagkasuklam, may isang taniman ng damo at isang bakod na inuugnay sa isang simpleng kabayo, si Ligaya. Hindi siya karaniwang kabayo. Ang balahibo niya ay kulay lupa na may kislap na parang marka ng maagang umaga. May maliit na puti sa noo na anyong krus at ang mga mata niya ay parang dalawang salamin na walang paghusga, malamlam ngunit naglalaman ng lalim. Si Ligaya ay pag-aari ni Mang Tomas, ang magbubukid na malapit sa riles ng tren at kilala sa paglalakad ng malayong distansya para magdala ng gatas at buto. Mahal ni Mang Tomas ang kabayo ng parang anak. Pinakain, pinapasok sa silong kapag malamig, at palaging binibigyan ng isang pirasong candy kapag may pista. Isang umaga na tila anumang anyo ay maaaring magdala ng kapusukan, nakita ni Ligaya si Elias. Nakatayo ang lalaki sa gilid ng ilog na tahimik, nagsusunog ng mga lumang papel, at nagbubulong na tila naglilista ng mga pangalan. Lumagapak si Ligaya malapit, hindi lumusot ng malapit, ngunit hindi rin umalis. Hindi siya ipinapakitang agresibo. Umabot lang siya ng loob ng 10 talampakan at sumisindak ang hangin dahil sa kakaibang katahimikan. Sumilip si Elias, nagulat man, hindi dahil sa takot, kundi dahil may napakalinaw na bagay sa kabayo. Hindi ito kumikilos na parang hayop na iwasan ng kakaiba. Sa halip, lumapit ito at idinilat ang mga malalaking mata niya. Nang magtagpo ang mga mata ng tao at hayop, parang nabunot ang isang mahaba at maputik na karayom mula sa dibdib ni Elias. Napahawak siya sa ilalim ng kanyang dibdib at napaiyak ng tahimik, hindi iyak dahil sa lungkot lamang, kundi parang paglabas ng loob na matagal nang nakaimpok. Nagulat ang mga saksi, ang mga matatandang nag-uusap sa tabing daan, ang mga bata na naglalaro ng piko, at lalo na si Mang Tomas na naglalakad palapit. "Huwag mo siyang takutin," sabi ni Mang Tomas, tinatawag si Ligaya. "Baka bigla siyang umalis, sandali lang tayo." Ngunit hindi umalis si Ligaya. Bumaba siya sa lupa at iniharap ang ulo niya, naghahanap ng anino ni Elias. Nang magdikit-dikit ang malamlam na ilong at malamlam na pisngi, napangiti ang lalaki. Isang ngiting yari sa katotohanan. Hindi peking ngiti. Hindi iyon ngiting dumaan lang sa bibig. Isang ngiti na may pag-asa. Simula noon, naging kakaiba ang ritual ni Elias. Araw-araw, ginigising siya ng dahan-dahang pagdampi ng Ligaya sa kanyang balikat o paghinga ng kabayo sa tabi ng kanyang tenga. Minsan, inuumpisahan niyang magsalita ng mga salita na hindi maintindihan ng iba. Ngunit pagdating ng kabayo, nauunawaan niya ang kanyang sarili. Humahaba ang kanyang mga kwento at ang kabayo ay parang tumatawa, kumikibo sa sandaling kailangan.
Sa mga oras na nalilito ang isip ni Elias, tila nagiging tulay si Ligaya sa pagitan ng malagim na alaala at ng malinaw na kasalukuyan. Hindi agad naniwala ang buong baryo. May mga nag-aalangan pa rin. Ngunit unti-unting may mga bagay na nangyayari na hindi maipaliwanag sa simpleng usaping pamahiin. Isang bata na palaging nababalikwas sa gabi dahil sa bangungot ay hindi na gumigising ng gulat kapag dumaraan si Elias na humahaplos sa ulo ng bata at hinahawakan ang manibela ng kariton kung saan nakasakay si Ligaya. Ang matandang babae na naglalakad ng dahan-dahan at laging napapahiga sa harap ng simbahan dahil sa takot na maglakad sa gabi. Bigla na lang nagising sa umaga na may ngiti sa labi matapos dalawin ni Elias at si Ligaya ang kanyang bakuran. Ang mga pagbabago ay hindi walang kabuluhan. Nagkaroon ng mga mata na nagsimulang magbago ng pag-iisip. Hindi na agad ginagawang usapan ang pagtaboy kay Elias. Sa halip, napagkasunduan ni Mang Tomas at ng ilang kabaryo na payagan si Elias na manatili sa malapit sa kulungan ni Ligaya habang sila ay natutulog. Doon, nakita ng marami ang isang hindi pangkaraniwang eksena. Si Elias ay nauupo sa lupa habang si Ligaya ay nakayuko at nagmumukhang nag-uusap sila. Hindi sa salita, kundi sa kahit anong mas malalim pa doon. Ngunit hindi kompleto ang pag-ahon. May mga gabi pa ring pumapasok ang mga aninong matagal nang tumatambay sa isip ni Elias. Minsan, kapag nagngingit-ngit ang hangin at ang ulap ay pumipikit, naririnig ang tinig ng nakaraan, isang halakhak, isang sigaw, isang pangalan na hindi na napatunayan. Doon, si Ligaya ang nagiging pananggalang. Gaganap siyang tagapamagitan. Ang pagdikit ng ilong, ang paghawak ng paa sa balikat, ang pag-ikot ng ulo, lahat ay tila mga himig ng pagpapatahimik. Sa isang gabi ng kabilugan ng buwan, dumating ang isang estranghero sa baryo. Suot niya ang damit na tila na pangalagaan sa malayo. May dala siyang liham at may dala ding isang lumang larawan ng kabayo. Hindi Ligaya, kundi isang kamag-anak na kabayo mula sa ibang bayan. Tumayo siya sa gilid ng plaza at pinanood si Elias at Ligaya. Hindi nagulat ang estranghero nang makita ang paraan ng pakikipag-ugnayan ni Elias at Ligaya. Sa halip, napalunok siya at naglakad papalapit. Marahil, sabi niya nang may pag-aalinlangan, may kwento si kabayo na di pa natin nalalaman. Hindi pa na ilalabas ang kwento noon, ngunit ang isang bagay ay malinaw. Hindi lamang si Elias ang napapagaling. Napapagaan din ang puso ng mga tao. May pagkamisteryoso ang pagbabago. Ang takot na dati nagdurugtong sa atin ay nagiging kwento na maaaring pag-usapan sa ilalim ng mga alapaap. At sa gitna ng pag-uusap na iyon, may isang kabayo na tahimik na nakikinig at pinapawi ang unos. Isa yung haplos sa sugatang kaluluwa. Natapos ang gabing iyon na may sigaw ng mga gwapong kuliglig at may dahan-dahang pag-ikot ng mga bituin, at sa dulo ng daan, si Elias ay natulog na nakayuko sa paa ni Ligaya, parang isang bata na nakahanap ng kanlungan. Sa umaga, nagising siya na may bagong liwanag sa mga mata. Hindi ganap na pagaling, hindi pa rin perpekto, ngunit may simula. At sa pagbukas ng bagong araw, narinig niya sa sarili niya, tahimik man, ngunit malinaw ang intensyon. Ang pangako na susubukan niyang tumayo muli, kasabay ang kanyang kaibigang may 4 na paa. Doon nagwakas ang unang yugto ng kwento. Isang simula ng pag-asa na hindi pa ganap na nakakamit, subalit sapat na upang baguhin ang kurba ng tadhana. Sa balat ng umaga, naglalakad si Elias papalayo at si Ligaya ay sumunod, hindi bilang dekorasyon, hindi bilang ari-arian, kundi bilang katuwang sa paglalakad patungo sa bagay na tinatawag nilang paghilom. Ang pagsikat ng araw sa baryo ng mapayapa ay may kakaibang lambing. Tila hinihimas nito ang lupa bago pa man magising ang mga tao. Ngunit sa umagang iyon,
may mas kakaiba pang nangyari. Si Elias, na dating gising tuwing madaling araw para kausapin ang mga anino, ay tahimik na nakaupo sa tabi ni Ligaya. Hawak ang isang kumpol ng damong kinain ng gabi. Hindi niya alam kung ilang minuto o oras na siyang nakatitig sa kabayo, pero may iisang bagay siyang tiyak. Ramdam niya ang paghinga ni Ligaya na parang isang himig ng lupa, mabagal ngunit napapanatag. Hindi ako sanay na ganito, bulong niya. Hindi sigurado kung sa kabayo o sa hangin siya nakikipag-usap. Tahimik, parang hindi ako hinahabol ng mga tinig. Ngumuso si Ligaya. Lumapit at idinikit ang kaniyang ulo sa balikat ni Elias. Mula roon, parang may dumaloy na init sa dibdib ng lalaki. Isang init na hindi nagmumula sa sikat ng araw, kundi sa presensya ng isang kaibigang hindi nagsasalita. Habang papalapit ang tanghali, narinig ang tunog ng umuusok na kalan at halakhak ng mga batang naglalaro sa lupa. Nagdesisyon si Elias na itayo ang sarili, bahagyang nanginginig at maglakad papasok sa baryo. Ayaw niyang sumama sa umpukan ng tao, pero gusto niyang marinig ang mga tunog ng mundo. Sumunod si Ligaya, mabagal ngunit tapat, parang bantay na may sariling desisyon. Pagdating nila sa gitna ng baryo, huminto ang lahat ng mga tao. Ang iba'y napamulagat, ang iba'y nagbulungan. Si Elias, lumabas ulit. Hindi siya nagwawala. At kasama niya si Ligaya. Walang pumigil sa kanila, kahit halata ang pag-aalinlangan ng ilan. Si Mang Tomas, may bitbit na sako ng mais, ang unang lumapit. "Magandang umaga, iho," wika niya. Maingat ngunit may paggalang. "Ayos ka lang ba?" Tumingin si Elias sa matanda, at sa unang pagkakataon matapos ang mga taong nagdaan, nagawa niyang ngumiti ng hindi pilit. "Hindi ko alam," sagot niya. "Pero hindi ako mag-isa." Nilingon niya si Ligaya, at tila umiling ang kabayo na parang sinasabing, "Oo, tama." Tumawa si Mang Tomas. "Kung nasaan ka, nandoon din yan. Minsan nga, parang mas may alam pa si Ligaya kaysa sa atin." Habang naglalakad sila, may batang biglang lumapit kay Elias. Si Junjun, ang 7 taong gulang na palaging takot sa dilim. "Manong Elias," mahina nitong tugon. Nagulat si Elias, napaatras ng bahagya. Hindi siya sanay lapitan ng bigla. "Manong," sabi ni Junjun, "natatandaan niyo po ba yung kwento niyo noon? Yung kwento tungkol sa bituin na nalaglag sa ilog?" Napakislot si Elias. Iyon ang kwentong ginagawa niya kapag sinusubukan niyang ipaalis ang mga tinig sa gabi. Akala niya walang nakikinig. "Oo," marahang sagot ni Elias. "Pwede niyo po ulit ikwento sa minsan." Ang maliit na kahilingang iyon ay parang punyal na tumusok sa lumang sakit ni Elias. Takot, pagkalito, at hiya. Pero sabay din nagsindi ng isang maliit na apoy na tinatawag na tapang. "Subukan ko," sagot niya. Nang marinig iyon ng mga tao, tumahimik sila. Hindi dahil nagdududa sila, kundi dahil hindi nila inaakalang muli silang kakausapin ng taong minsang itinuring nilang baliw. Lahat ng pagbabago ay pantay-pantay. Kinagabihan, habang nakahiga si Elias sa gilid ng kulungan ni Ligaya, dumating ang mga sigaw ng nakaraan. Ang mga tinig, ang matatalim na bulong mula sa mga gabing hindi niya maipaliwanag ay bumalik. Mas malakas kaysa noon. "Huwag kang tumakbo. Nagkamali ka. Hindi ka karapat-dapat." Nanggigising ang mga sigaw, halos paputok ang damdamin. Tinakma ni Elias ang kaniyang ulo, pinipigilan ang sarili na tumakbo palabas. Hindi ako babalik doon." Nanginginig niyang bulong. Narinig ito ni Ligaya. Mabilis siyang tumayo, tumakbo palapit, at inilapat ang kaniyang ulo sa dibdib ni Elias.
Matiin, parang pinipigilan siyang gumuho. Huminga ng malalim ang kabayo. Mahaba, mabagal, at paulit-ulit. At parang kinokopya iyon ng katawan ni Elias. Pakonti-konti, humina ang mga tinig. Pakonti-konti, umayos ang tibok ng puso ni Elias. Hanggang sa tuluyan ng tumahimik ang gabing iyon. Umupo si Mang Tomas sa di kalayuan, nagbabantay. Magaling ka, Ligaya, bulong niya. Parang may kakayahan kang hindi ko lubos maunawaan. Kinabukasan, bumangon si Elias na may bigat pa rin sa dibdib, pero mas konti kaysa kahapon. Nasa tabi niya si Ligaya, nakayuko. Parang hinihintay lamang na imulat niya ang mata. Salamat, bulong ni Elias. Hindi siya siguradong bakit niya iyon sinabi. Ngunit alam niyang totoo. Sa mga sumunod na oras, naglakad siya sa palayan kasama si Ligaya. Hindi para magtrabaho, kundi para maramdaman kung paano muling huminga ang mundong dati nagmumukhang banta sa kanya. Habang lumalakad sila, may isang matandang babae ang nag-abot ng nilagang saging. Para sa'yo, sabi nito. Nagulat si Elias. Matagal na siyang walang nakakatanggap ng kahit ano mula sa baryo. Salamat po, sagot niya. Mahina pero malinaw. Araw na yon, isang bagay ang unti-unting naging totoo sa baryo. Hindi na lang basta baliw si Elias. Siya ay taong pilit bumabangon. At ang kabayong si Ligaya ay hindi lang hayop. Siya ang tulay, ang tahimik na manggagamot, ang gabay na hindi humihingi ng kapalit. Sa pagtatapos ng araw, habang inilalagay ni Elias ang kamay niya sa leeg ni Ligaya, naramdaman niyang may hinahawakan siyang hindi niya pa kayang pangalanan. Pag-asa. Sa loob ng baryong mapayapa, may mga umagang tila isinulat mismo ng hangin, mahina, malamig, at puno ng pag-asang hindi agad napapansin. Sa ganitong umaga muling nagising si Elias. May bahid pa ng pagod mula sa nakaraang gabi. Ngunit hindi nawasak ang kanyang isip tulad ng dati. At gaya ng nakasanayan na nitong mga araw, naroon agad si Ligaya, nakayuko, nakatitig, tila nag-aabang sa unang galaw niya. Magandang umaga, bulong ni Elias. Hindi niya alam kung bakit niya kinakausap ang kabayo na parang tao. Pero marahil ito ang nag-iisang nilalang na hindi nagtanong kung bakit siya naging ganon o kung bakit sumisigaw ang isip niya tuwing gabi. Tumapik si Ligaya gamit ang isang paa, parang sinasabing, tara na, kailangan mong gumalaw. Dinala ni Elias si Ligaya sa gilid ng palayan doon. Umaagos ang hangin na may kaakibat na amoy ng binuong lupa at sariwang tubig. Sa dati, ito'y nagiging lugar ng kanyang pagwawala. Dito siya tumatakbo, sumisigaw, o nagtatago mula sa mga tinig. Ngunit ngayon, iba ang pakiramdam. Tahimik. Hindi perpekto, pero sapat. Habang naglalakad sila, tinutukan ni Elias ang paghinga ni Ligaya. Mahaba, pantay, parang pabigat na unan sa dibdib niya. Sa tuwing susubukan siyang balikan ng lumang tinig ng takot, nakikinig siya sa paghinga ng kabayo. Panghinga, panghinga, bulong niya sa sarili. At sa bawat hakbang, humihina ang ingay sa kanyang ulo. Hindi nagtagal, may isang batang babae na sumilip mula sa puno ng mangga. Si Maya, 10 taong gulang, kilala dahil sa sobrang mahiyain. Sa likod niya, naroon ang kanyang ina, si Aling Rosa, na tila hindi malaman kung lalapit o lalayo. Elias, mahina nitong wika. Napahinto ang lalaki. Rumehistro agad ang kaba sa mata nito. Hindi siya sanay tawagin ng diretso. Ayos ka lang ba? Tanong ni Aling Rosa. Napakabagal ng sagot ni Elias. Oo, kaya ko pong makinig. Tila nabawasan ang tensyon sa mukha ni Aling Rosa. Humakbang siyang muli at hindi niya may paliwanag kung bakit, pero may tiwala siyang unti-unting umuusbong. Si Maya, takot sa kabayo,
Paliwanag niya, pero gusto niyang matutong lumapit. Nagkatinginan sila ni Ligaya. Kung ibang tao iyon, bibigyan nila ng utos ang kabayo. Pero si Elias, nakayuko lamang, humawak sa leeg ni Ligaya. Huwag kang lalapit kung ayaw niya, bulong niya sa kabayo. At kung handa siya, kusa ka na lang lumapit. Tila naintindihan ni Ligaya. Naghintay sila. Dahan-dahan, lumapit si Maya. Nanginginig ang kamay nito, ngunit mas malakas ang pagnanais niyang subukan. Tumayo si Elias at bahagyang umurong. Hindi sa akin ka dapat tumingin, sa kanya. Itinuro niya si Ligaya. At nang lumapit pa ang bata, yumuko ang kabayo, pinababa ang ulo para itong nag-aalok ng kaibigan. Inilapat ni Maya ang kamay sa ulo ni Ligaya. At hindi siya natakot. Kita mo? Malumanay na sabi ni Elias, hindi lahat ng malalaki ay nananakit. Naluha si Aling Rosa, hindi dahil sa takot, kundi dahil nakita niyang hindi na ang dating Elias ang kaharap niya. Hindi ang baliw, hindi ang tinatakbuhan ng mga bata, kundi isang taong may kakayahang mag-alaga ng sugat na hindi kaniya. Sa gabing iyon, pinatawag ng kapitan ng baryo si Mang Tomas. Tomas, wika nito. Ano bang nangyayari kay Elias? Parang ibang tao na siya. Ngumiti si Mang Tomas at kinamot ang batok. Wala akong sikreto, Kap. Yung kabayo ko ang gumagawa ng milagro. Tingin ko, sa kabayong iyon siya mas nakikinig kaysa sa tao. Sigurado ka? Hindi ba delikado? Tanong ng kapitan. Kung delikado man, edi dapat kanina pa may nangyari. Pero wala. At tingnan nyo, nakakapagpatahimik pa nga siya ng mga bata. Nagtagal ang kapitan sa pag-iisip bago tumango. Kung ganon, baka panahon na para hindi na natin ituring na panganib si Elias. At iyon ang unang pamilyar na gabi na hindi siya pinag-usapan bilang baliw, kundi bilang isang taong may hinaharap na pag-asa, ngunit hindi ganap ang paggaling. Pagsapit ng hating gabi, muling dumating ang malalakas na tinig, mga sigaw, pangalan, at halakhak na tila galing sa malayong nakaraan. Napasigaw si Elias. Nabagsak siya sa lupa, kumikislot ang kamay, parang may sinusubukang basagin sa hangin. Tumutulo ang pawis sa noo niya kahit malamig ang gabi. Hindi, anas niya. Ayoko na pakinggan. Narinig agad ni Ligaya. Tumakbo siya, halos magwasak ng damuhan, at tumabi kay Elias. Isinubsob niya ang ulo sa dibdib ng lalaki. Madiin. Mainit. Nanginig si Elias, pero unti-unti siyang huminahon. Huminga siya kasabay ng kabayo. 1, 2, 3. Hanggang sa bumigay ang tensyon sa katawan niya at bumagsak ang mga kamay. Nakahinga siya ng malalim. Tumulo ang luha. Huwag mo akong iwan. Bulong niya kay Ligaya. Hindi gumalaw ang kabayo, para bang sinasabi, hindi kita iiwan. Kinabukasan, may kakaiba sa tingin ng mga tao kay Elias. Hindi na ito takot. Hindi rin awa. Pagkilala. Pagkilala na sinusubukan niyang lumaban sa loob niya. Pagkilala na may bilis ng paggaling na hindi nila akalaing darating. Lumapit ang kapitan. Elias, may gusto kaming itanong. Wika nito. Maingat ngunit may respeto. Pwede bang tumulong ka sa paglilinis sa paligid ng baryo? Hindi sa pilitan. Pero gusto ka naming mas makita sa araw-araw. Kung okay lang sa'yo. Hindi agad nakasagot si Elias. Pero nang tumingin siya kay Ligaya, tila tumango ang kabayo. Subukan ko, sagot niya. At iyon ang unang araw na muli siyang naging bahagi ng baryo. Sa pagtatapos ng araw, habang nakaupo si Elias sa tabi ni Ligaya, isang tahimik ngunit malinaw na katotohanan ang lumutang. Hindi na siya nag-iisa. At kahit hindi pa ganap ang paggaling, ang bawat hakbang niya ay may kasamang lakas ng isang nilalang na hindi nagsasalita, pero
nakakaunawa. Ang araw sa mapayapa ay tila mas maliwanag kaysa karaniwan. Hindi dahil sa panahon, kundi dahil may kakaibang paggalaw sa hangin. Parang may umiikot na balitang hindi sinasabi, pero nararamdaman ng lahat. Nagbabago si Elias. Pagmulat niya ng mata, una niyang nakita si Ligaya na nakatayo sa tabi, tila nagbabantay buong gabi. Mas magaan ang pakiramdam niya ngayon, at mas konti ang mga tinig na nagtatangkang gumising sa kanya. Hindi ko alam kung paano mo ginagawa yan, bulong ni Elias habang hinahaplos ang leg ng kabayo. Pero salamat. Umindayog si Ligaya at tila ngumiti gamit ang kanyang mga mata. Pagdating ng umaga, tinawag ng kapitan si Mang Tomas at si Elias para makipag-usap. Naghintay sila sa gitna ng plaza kung saan pumupunta ang lahat tuwing may anunsyo o suliranin. Dumating ang iba't ibang tao, may mga nag-aalinlangan pa, may mga natuwa, at mayroon ding mga nagtataka kung bakit kailangan silang magsama-sama ng ganoon kaaga. Tumikhim ang kapitan. Mga kababaryo, may nakita tayong pagbabago kay Elias nitong mga araw. Hindi pa ito ganap, pero sapat na para kilalanin natin. Nagbulungan ang ilan, may halong kaba at kuryosidad. Gusto kong ipaalam, patuloy niya, na simula ngayon, tutulungan natin si Elias. Hindi dahil awa, kundi dahil karapatan niyang maging bahagi muli ng mapayapa. Tumingin ang lahat kay Elias. Hindi siya nagsalita. Nagpupumiglas ang hiya sa kanyang dibdib, ngunit hindi halata dahil nasa likod niya si Ligaya. Lumapit ang isang matandang lalaki, si Lolo Herming, na kilala sa masungit na ugali at maikling pasensya. Elias, wika nito. Kung gusto mo, pwede kang tumulong mag-ikib ng tubig tuwing umaga. Hindi mabigat, pero malaking tulong para sa mga matatanda. Napayuko si Elias at bagal-bagal na tumango. Gagawin ko po. At doon nagpakawala ng malambing na huni si Ligaya na tila nagsasabi sa lahat. Hindi siya nag-iisa. Kinabukasan, sinubukan ni Elias ang unang gawain. Nagigib siya ng tubig para kina Lolo Herming, Aling Rosa at ilang pamilya. Maraming beses siyang nagkamali. Minsan natatapunan, minsan muntik madapa. Pero hindi na siya nagagalit sa sarili niya. At tuwing malapit na siyang panghinaan ng loob, humuhuni si Ligaya mula sa likuran. Nag-aanyaya ng lakas. Salamat, bulong niya tuwing titingin sa kabayo. Nakita ng mga tao ang pagsusumikap niya. At dahan-dahan, nagbago ang tingin nila sa kanya. Mula takot, naging paggalang. Mula pagkalayo, naging paglapit. Isang hapon, habang naglalakad si Elias at Ligaya pauwi, may isang dalagang lumapit. Si Celia, anak ni Aling Minang, at kilala dahil sa pagiging mabait ngunit mailap sa karamihan. Elias, wika niya may hawak na maliit na supot. Para sa iyo po, at para kay Ligaya. Nagulat ang lalaki. Bumukas ang supot at naroon ang ilang pirasong pandesal at hiniwang damo para kay Ligaya. Bakit? Tanong ni Elias. Hindi dahil sa pagduda, kundi dahil hindi niya sanay tumanggap ng kahit na ano. Kasi nakita kong tinutulungan mo ang lahat, sagot ni Celia. At gusto ko rin sanang maging kaibigan ka. Napayuko uli si Elias habang hinahaplos ang ulo ng kabayo. Hindi siya sigurado kung paano sumagot. Pero bago pa man siya makapagsalita, lumapit si Ligaya at tinapatan si Celia. Humahawi ng hangin gamit ang dila na parang bata na gustong magpakilala. Natawa si Celia. Ang kulit mo pala. At iyon ang unang beses na naramdaman ni Elias ang hiya na hindi pumapatay, kundi nagpapakilig. Parang hindi siya itinulak, kundi hinila papunta sa mas maliwanag na mundo. Ngunit kinagabihan, bumalik ang sakit. Hindi tulad ng dati,
Hindi sigawan kaya't hindi nagwala si Elias, ngunit malakas pa rin. Mga boses na nagmumula sa lumang alaala. Hindi ka karapat-dapat. Masira ka sana. Kasalanan mo ito. Niyakap niya ang kanyang ulo, gumapang sa lupa, at huminga ng pasada-pasadang malalim. Dumating si Ligaya, mabilis at takot na takot. Isinubsob ng kabayo ang kanyang ulo sa balikat ni Elias. Mahigpit, paulit-ulit. Parang pinipigilan siyang mahulog sa bangin ng sarili niyang isip. Ligaya, hinihingal na, sabi ni Elias. Hindi ko kaya to. Ayoko nang marinig. Huminga si Ligaya ng malalim. Inulit ang nakasanayan. Pang-apat, pang-lima, pang-anim. At unti-unti, humina ang ingay. Humina ang hapti. Humina ang alaala. Umiyak si Elias, halos walang tunog. Hindi dahil duwag siya, kundi dahil lumalaban siya. At naroon si Ligaya, hindi nagsawa. Pagsapit ng umaga, tumayo si Elias nang may konting kirot sa dibdib. Pero may mas malinaw na direksyon sa mga mata. Hindi siya perpekto. Hindi siya malakas. Pero mayroon siyang dalawang bagay na wala siya dati. Pagkakataon at kasama. Habang naglalakad sila ni Ligaya sa gilid ng baryo, may mga batang tumatakbo papunta sa kanila. Hindi takot, kundi masaya. Manong Elias, turuan mo kami kung paano hawakan si Ligaya. Pwede daw sumakay si Maya kanina. Nakangiti ang mga tao. At kahit hindi agad ngumiti si Elias, nakita nila sa kanyang muka ang isang bagay na mas bihira pa sa ngiti pagbubukas. Sa pagtatapos ng araw, habang nakaupo si Elias sa tabi ni Ligaya, bumulong siya. Siguro, pwede pala talaga akong gumaling. At kahit walang salita, sinagot siya ni Ligaya gamit ang liwanag ng mata nito. Oo, at hindi ka mag-isa. Ang umaga ay tila payapa, ngunit may kakaibang pakiramdam si Elias. Hindi niya iyon maipaliwanag. Parang may alon sa sikmura, may kirot sa dibdib, at may malamig na hangin sa batok kahit mainit ang araw. Nakatayo siya sa tabi ni Ligaya. Hinahaplos ang balahibo nito habang pinipilit intindihin ang hindi maipaliwanag na kaba. Bakit iba ang pakiramdam ko ngayon? Bulong niya. Umindayog si Ligaya, parang sinasabing, mag-ingat. Sinamahan ni Elias si Ligaya papunta sa ilog upang painumin ito. Habang naglalakad sila, may mga taong kumakaway. Mas marami kaysa dati. Ang ilan ay nagkukuwento sa kanya. Ang iba ay tumatawag ng pangalan niya. At bagamat masaya siya sa paglapit ng mga tao, hindi niya kayang tanggalin ang pakiramdam na parang may darating na hindi maganda. Pagdating nila sa ilog, napansin ni Elias ang pagdaloy ng tubig. Hindi ito ang karaniwang malumanay. Mabilis. Malapot. Parang may hinahabol. Parang may bagyo, sabi niya sa sarili. Habang pauwi, nasalubong nila si Mang Tomas na mukhang nagmamadali. Elias, tawag niya. Mukhang may paparating na masamang panahon. Sabi ng radyo, may unos daw sa silangan. Uuwi ako para siguraduhin na walang iiwan sa kulungan. Tinignan niya si Elias. Siguraduhin mong nasa ligtas na lugar kayo ni Ligaya, ha? Tumango si Elias. Uuwi na kami. Ngunit hindi pa man sila tuluyang nakakalayo ay biglang humangin ng malakas. Parang may dinadalang sigaw ang hangin na hindi galing sa alaala, kundi tunay at kasalukuyan. Tumigil si Elias. Tumingin si Ligaya. Sabay silang nakaramdam ng panganib. Nang lumakas ang hangin, tumama ang mga lumang alaala kay Elias. Mabilis, marahas, at mas matalas kaysa dati mga boses mula sa nakaraan. Kasalanan mo. Masira ka sana. Ikaw ang dahilan. Natumba si Elias. Nanginginig.
Nagliliyab ang isip sa paghampas ng mga alaala. Lumapit si Ligaya, nagmamadali. Tinutulak ang balikat niya gamit ang ulo. Pero ngayong araw, hindi sapat ang isang haplos. Mas malakas ang bagyo sa loob ni Elias kaysa sa labas. Hindi ko kaya. Sigaw niya. Ligaya, Ligaya, tulungan mo ako. Hinampas ng kabayo ang lupa. Humahalinghing ng malakas. Hindi bilang takot kundi bilang panawagan. Tila sinasabi niya, nandito ako, huwag kang bumitaw. Pero patuloy ang pag-ikot ng isip ni Elias. Parang may higanting kamay na humihila sa kanya pabalik sa dilim. Nakita ni Maya, Celia, Lolo Herming at ilang kabarangay ang nangyayari, agad silang tumakbo papunta kina Elias at Ligaya. Manong Elias! Sigaw ni Maya. Nandito po kami. Ngunit nang lumapit ang mga tao, lalo lang nagpanik ang isip ni Elias. Parang humalo ang mga boses ng nakaraan at kasalukuyan. Lumayo kayo. Hindi sinasadya niyang sigaw. Hindi bilang galit, kundi bilang sakit na hindi niya makontrol. Nagulat ang mga tao. May kumurap na takot sa kanilang mga mata. Pero bago pa man may umatras, humarang si Ligaya. Tumayo siya sa gitna. Nasa unahan ang katawan niya, parang sinasabi sa lahat. Bigyan niyo siya ng oras. Ako ang bahala. Dahan-dahang lumapit si Celia, kahit nanginginig. Elias, nandito kami. Hindi namin kayo iiwan. Huminga si Ligaya ng malalim. Mahaba, dahan-dahan, paulit-ulit. At parang nakakahawa, nagsimulang sundan iyon ng paghinga ni Celia. Pagkaraan ng ilang sandali, sumunod si Maya at ang iba pang bata. Huminga sila ng sabay-sabay. Napuno ang paligid ng malalim, mabagal, sabay-sabay na paghinga. At doon, nagsimulang humina ang bagyo sa loob ni Elias. Nanlambot ang kamay niya. Humina ang tinig ng mga boses. Unti-unting nawalan ng lakas ang sigaw sa loob ng isip niya. Hanggang sa nagsara ang mga mata ni Elias at napahiga sa damuhan. Hindi dahil nawalan siya ng malay, kundi dahil napagod siya mula sa pakikipaglaban. Lumapit si Ligaya, dinilaan ang pisngi niya. At doon tuluyang pumatak ang luha mula sa mata ni Elias. Hindi umalis ang mga tao. Hindi sila nagreklamo. Hindi sila natakot at tumalikod. Sa halip, naupo sila sa paligid ni na Elias at Ligaya, parang isang pamilyang naghihintay na gumising ang kanilang kasama. At nang maramdaman iyon ni Elias, kahit nakapikit pa, bumuka ang bibig niya. Pasensya na. Hindi ko ginusto. Hinawakan ni Celia ang kamay niya. Hindi mo kailangang humingi ng pasensya, Elias. At iyon ang unang pagkakataon sa buhay niya. Nanaramdaman niyang hindi siya tinatanggap dahil baliw siya, kundi dahil tao siya. Habang humihina ang hangin at papalapit ang ulan, tumayo si Ligaya at tumingin sa langit. Parang sinasabing, hindi pa tapos ang bagyo, pero hindi na mag-isa. At si Elias, nakahiga pa rin, huminga ng mas maayos. Tahimik. Malalim. Mabagal. Ang bagyo sa labas ay paparating. Pero ang bagyo sa loob niya unti-unti nang nagkakaroon ng pangalan. Pagpapagaling. Nang dumating ang hapon, unti-unti nang bumigat ang langit. Ang kulay na dati asul ay naging kulay abo at ang paligid ay napuno ng amoy ng basang lupa. Ang mga tao sa mapayapa ay abala sa pag-aayos ng bubong, pagbitbit ng mga paso at pagsarado ng mga bintana. Darating ang unos. Hindi na ito usap-usapan. Totoo na ito. Ngunit sa gitna ng paghahanda, may isang bagay na mas pinahahalagahan ng baryo. Ang kalagayan ni Elias. Lumapit ang kapitan kay Elias, na nakaupo pa rin sa tabi ni Ligaya. Namumugto ang mata ng lalaki, ngunit kalmado na ang paghinga niya. Elias, wika ng kapitan. Malakas ang bagyo.
Maaari kang sumilong sa bahay namin. May espasyo roon. O di kaya sa barangay hall. Umiling si Elias. Gusto ko dito, kay Ligaya. Tumingin ang kapitan sa kabayo. Matatag ang tindig ni Ligaya, parang sinasabing, ako ang kanlungan niya. Nagbago ang desisyon ng kapitan. Kung ganon, dito ka, pero hindi ka namin pababayaan. Nag-iwan sila ng banig, kumot, at mainit na sabaw para kay Elias. Nagbigay sila ng dayami at kumot para kay Ligaya. At bago umalis ang kapitan, saka lamang niya nasabi ang matagal na niyang gustong sabihin. Elias, hindi ka na namin kinatatakutan. Sumikip ang lalamunan ni Elias. Hindi niya alam kung dapat siyang umiyak o ngumiti, kaya tumango na lamang siya. Pagsapit ng gabi, nagsimula ang ulan. Unay pino, parang paalala lamang. Ngunit nang tumagal, lumakas ito. Parang mga daliri ng langit na kumakatok sa bubong at lupa. Kumidlat. Umuga ang hangin. Nag-ingay ang mga dahon na tila umiiyak. Napayakap si Elias sa sarili. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil ang mga tunog ng bagyo ay nagdadala ng malalalim na sugat sa kanyang ala-alam gasigaw, kalabog, at pangyayari na pilit binubura ng panahon. Sumigaw ang utak niya. Nangyari na ito noon. Ganito ang tunog noon. Takbo, tumakas ka. Huwag ka nang bumalik. Nagdidilim na naman ang isip ni Elias. Ngunit bago siya tuluyang lamunin ng takot, may dumampi sa balikat niya. Si Ligaya. Hindi lamang basta nakatayo ang kabayo. Lumapit siya ng sobrang lapit. Isinubsob ang mukha sa dibdib ni Elias. Hindi umuurong kahit malakas ang ulan. Parang sinasabing, hindi ito ang dati, hindi ka nag-iisa ngayon. Nang kumalabog ang isang malakas na hangin na nagpatapon ng mga tuyong dahon sa hangin, napapikit ng madiin si Elias. Ayoko na. Ayoko na. Nanginginig ang boses niya. Naramdaman iyon ni Ligaya. Kaya dahan-dahan itong inulit ang ginagawa niya tuwing gabi ang malalim, mabagal at pantay na paghinga. Isa, dalawa, tatlo. Tila nanunuyo ang luha ni Elias habang pinipilit niyang sumabay. Atin lang to. Mahinang salita ni Elias. Atin lang ang laban na to, Ligaya. Nagtagal ng kaunti ang bagyo. Ngunit mas tumagal ang tibay ng kabayong nasa kanyang tabi. Ang pagtawag ng unang totoong boses ni Elias. Pagkalipas ng matagal na katahimikan, matapos ang ilang sandaling takot, may bumulong mula sa labi ng lalaki. Salamat. Salamat sa'yo. Hindi niya iyon sinabi sa kabayo lamang. Hindi niya iyon sinabi sa sarili lamang. Sinabi niya iyon sa mundong akala niya ay tinalikuran na siya. At doon, isang bagay ang nangyari. Sa unang pagkakataon, naramdaman ng baryo na may totoong pagbabagong nangyayari kay Elias. Hindi lang siya humihina, sa sakit lumalakas siya sa pagbangon. Pagsapit ng madaling araw, humina ang ulan hanggang sa tuluyang tumigil. Ang baryo ay basa, kalmado at tila bagong ipinanganak matapos ang isang mahaba at mabigat na gabi. Nagmulat si Elias habang nakahiga sa tabi ni Ligaya. At ang unang nakita niya ay ang kabayong mapayapa pa ring nakabantay. Gising na tayo? Tanong niya, may bahagyang tawa. Umindayog si Ligaya at kumawala ng mahinang huni, parang pagsang-ayon. Paglabas nila mula sa silong, nagulat si Elias. Naghihintay sa kanila ang ilang kabaryo. May dalang pagkain, may dalang kumot, may dalang ngiti. Elias, kumusta ka? Hindi ka namin iniwan kagabi, ha? Tinawag ka namin pero tulog ka na. Napalunok si Elias. Hindi niya alam kung paano tutugon sa kabutihang ipinakita nila. Kaya isa lang ang kanyang nasabi. Salamat sa pagtanggap ninyo. At doon, tuluyan nang lumambot ang puso ng baryo. Araw na iyon, hindi lamang si Elias ang naligtas mula sa unos pati ang baryo mismo,
Natuto silang tumingin hindi sa nakaraan ni Elias, kundi sa tao na nagtatangkang bumangon. Kasama ang kabayong nagpagaling sa kanya. At sa sumikat na araw, may bagong liwanag na sumabay. Pagkatapos ng unos, tila mas malinaw ang kulay ng baryo. Ang hangin ay malamig ngunit hindi nakakatakot. Ang langit ay maliwalas. At ang bawat tao ay naglalakad na tila may nabawasang bigat sa balikat nila. Si Elias, sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ay nagising ng hindi naninigas sa takot. Walang malalakas na tinig. Walang biglaang hilab ng dibdib. Walang sigaw ng nakaraan. Pagmulat niya ng mata, naroon si Ligaya, nakayuko, nakatanaw, at parang ngumiting muli nang makita siyang gumising ng may ngiti. Magandang umaga, wika ni Elias, at hindi niya agad napansin na ngayon, ang boses niya ay mas malinaw at mas buo. Maagang nagsimulang kumilos ang mga tao sa mapayapa. May naglilinis ng mga natumbang sanga. May nagpapasikip ng bakod. May nag-aayos ng mga bubong. At nang makita nila si Elias at Ligaya na papalapit, parang kusang nagbago ang timpla ng hangin. Elias! Tawag ni Junjun. Sabay takbo patungo sa kanya. Tulungan mo kami mag-angat ng mga sanga. Ngumiti si Elias. Hindi pilit, hindi mahiyain, kundi may halo ng pananampalataya sa sarili. Sige, tugon niya. Kaya ko yan. Magaan ang bawat galaw niya. Hindi dahil wala na ang sakit, kundi dahil hindi na siya natatakot harapin ito. Ang bagong pagtingin sa kanya. Habang nagbubuhat sila ng mga sanga, napansin ng mga tao ang kakaibang lakas ni Elias. Hindi iyon lakas ng katawan, kundi lakas ng loob. Si Aling Rosa, na dati lumalayo sa kanya, ngayon ay lumapit na may dalang tinapay. Elias, kumain ka muna. Pagod ka na eh. Pinagmasdan niya ang tinapay sa palad niya. Isang simpleng bagay na may bigat ng buong mundo. Salamat po. Nahihiyang sagot niya. Lumapit si Lolo Herming. Hindi ko akalain na magiging ganyan ka ulit. Iba ka ngayon, Elias. Mas buo. Hindi alam ni Elias ang isasagot. Ngunit napatingin siya kay Ligaya at tila ay minumungkahi ng kabayo na tanggapin ang papuri. Sinusubukan kong maging mas mabuting tao, wika ni Elias. Dahil may nagtiwala sa akin. At lahat sila ay napatingin kay Ligaya, sabay sabing, siya nga. Habang abala ang lahat, may isang lalaking nakatayo sa dulo ng baryo. Hindi siya kilala ng karamihan. May suot siyang lumang sombrero, may hawak na tungkod, at tila pinagmasdan si Elias mula sa malayo. Hindi ito napansin ng iba, pero napansin siya ni Ligaya. Sandali lang. Isang iglap ng pagkaalerto, isang pagangat ng ulo, isang paghinto ng paghinga. Tulad ng nakikita ng mga hayop kapag may kakaiba. Ngunit nang tumingin uli si Elias sa paligid, wala na ang lalaki. Napakunot ang noo ni Ligaya. May paparating ba? Hindi pa alam ng kabayo. Pero may kutob siya. Pagsapit ng hapon, dinalaw ni Celia sina Elias at Ligaya. May dala siyang maliit na basket ng mais at mga gulay. Para sa inyo, nakangiti niyang sabi. Ito ang ani namin. Pasasalamat ko sa pag-aalaga mo sa baryo kahapon. Napakamot si Elias. Kaunti lang naman ang tulong ko. Hindi totoo yan, sagot ni Celia. Malaki ang nagawa mo. Malaki ang nagawa ninyong dalawa. Inilapag niya ang basket sa tabi ni Elias at umupo sa damuhan. Tahimik silang tatlo, si Celia, si Elias at si Ligaya, habang pinapanood ang papalubog na araw. Maya-maya, nagsalita si Celia. Elias, natutuwa akong nagbabago ka. Hindi lang dahil gumiginhawa ka, kundi dahil masaya akong nakikita kang nakangiti. Nag-init ang tenga ni Elias. Hindi niya alam kung paano kikilos,
kaya napatingin siya kay Ligaya na tila tumawa gamit ang mga mata. Ako rin. Masaya. Tugon niya. Mahina ngunit totoo. At ang sagot na yon ay nagpakulay sa pisngi ni Celia. Ang paghahanda sa gabi. Pagdating ng gabi, payapa si Elias. Walang boses. Walang panganib. Walang bagyo. Naglakad siya sa tabi ni Ligaya at humiga malapit sa dayami. Huwag kang lalayo, ha? Tanong niya sa kabayo. Umindayog si Ligaya at bago pumikit si Elias, napatingin siya muli sa gilid ng baryosa, direksyong nakita kanina ang estranghero. Wala nang tao ron, pero naramdaman niya na may hindi pa tapos, may darating pa. At kahit hindi niya pa alam kung ano iyon, handa na siyang harapin ito sapagkat ngayon, hindi na siya nag-iisa. Ang katahimikan ng gabing iyon ay hindi nangangahulugang tapos na ang mga pagsubok. Ngunit tanda na marunong na siyang lumaban nang hindi nagtatago. At sa piling ni Ligaya, handa na siyang tanggapin ang susunod na kabanata ng kanyang buhay. Ang gabi ay tahimik, ngunit hindi ito yaong uri ng katahimikan na nakapagpapakalma. Ito'y parang hinga ng isang taong may lihim na iniingatan, mahaba, mabigat at naghihintay ng sandali upang sumabog. Nakatulog si Elias na may magaan na puso, ngunit paggising niya kinabukasan, kakaiba ang pakiramdam ng baryo. Walang nagsasalita ng lakas, walang halakhakan, walang batang naglalaro. Para bang may humahawak sa hangin na hindi nila nakikita. At si Ligaya, tila hindi mapakali. Hindi tulad ng dati, hindi agad siya umindayog nang makita si Elias. Sa halip, nakatayo siya ng matuwid, nakatanghod sa dulo ng baryo, kung saan nakita ni Elias kahapon ang estranghero. Naglalakad si Elias sa gilid ng palayan. Naramdaman niyang sumusunod si Ligaya ng mas malapit kaysa dati. Hindi ito dahil sa pagtatampa, kundi dahil sa pagprotekta. Mabigat ang hangin, Ligaya. Bulong ni Elias. Hindi niya ito sinasabi para may sumagot. Sinasabi niya ito dahil iyon ang nararamdaman niya. At parang sumasang-ayon ang kabayo. Pagdating nila sa malaking punong mangga, biglang huminto si Elias. Naroon ang lalaking may sombrero. Nakatalikod, nakatayo, tahimik. Ngunit ang presensya niya ay parang malaking batong humahati sa daloy ng paligid. Sino iyon? Bulong ni Elias. Hindi gumalaw ang lalaki sa sombrero. Pero nang humabit ang hangin, naaninag ni Elias ang lumang sako at parang may hawak itong lumang plakang kahoy. Dahan-dahang lumapit si Elias. Magandang umaga po. Mahina niyang bati. Hindi kumibo ang lalaki. Tanging ang mahinang ugong ng hangin at pagaspas ng dahon ang maririnig. Lalo pang sumama ang pakiramdam ni Ligaya. Tumayo siya sa tagiliran ni Elias, nakataas ang ulo, alerto. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita ang estranghero. Kilala mo ang kabayong yan? Batid agad ni Elias na kakaiba ang tono ng lalaki. Hindi ito bastang nagtatanong. Ito'y may bigat, may galit, may pagtatago. Oo, sagot ni Elias. Kaibigan ko po si Ligaya. Tumaas ang ulo ng lalaki. Dahan-dahang umikot. At nang harapin niya si Elias, tumambad ang isang mukha na tila puno ng pagod, pangungutya at galit na pinipigil. Hindi mo siya kaibigan, malamig na sabi nito. Kabayo siya at hindi iyo. Nagulat si Elias. Hindi dahil sa sabi nito, kundi dahil kilala niya ang uri ng tingin ng lalaki ito, yung tingin tulad ng sa mga taong sumira sa isip niya noon. Hindi niya alam kung bakit, pero umatras siya ng isang hakbang. Lumapit ang lalaki, hawak-hawak ang lumang plakang kahoy. May nakaukit itong pangalan, Martilyo, at may maliit na marka ng kabayo.
Ang kabayong yan, turo niya kay Ligaya, ay anak ng kabayong ninakaw sa amin 11 taon na ang nakaraan. Napalunok si Elias. Si Ligaya ay tila mas lalong naging alerto. Ninakaw, bulong ni Elias. Oh! Biglang sigaw ng estranghero. Nagulat maging ang mga ibong nakadapo sa puno. Ang kabayong ninakaw sa pamilya namin ang dahilan kung bakit naghirap kami. At nang mapalitaan kong may kahawig dito sa mapayapa, agad akong pumunta. Humakbang siya. Mas malapit. Mas mabigat ang tingin. Kunin ko yan. Natigilan si Elias. Para siyang pinukpok sa ulo. Hindi dahil sa takot, kundi dahil may bagay sa loob niya na biglang lumaban. Hindi pwede, sagot niya. Halos pabulong ngunit matatag. Akin siya, sigaw ng lalaki. Ari-arian namin ang lahing yan. Pero bago pa man sumagot si Elias, umungol si Ligaya, malakas, matalas, at puno ng pot. Para siyang nagsasabing, hindi ka basta makalalapit. Tumigil ang estranghero. Tila hindi niya inaasahan iyon. Ang kabayo ay hindi bagay lang. Sumigaw si Elias, halos hindi makapaniwala sa lakas ng sarili niyang boses. Si Ligaya ang nagligtas sa akin. Siya ang tumulong sa akin bumangon. Hindi siya basta kabayo para kunin mo. Nanigas ang estranghero. Hindi siya umurong, pero hindi rin siya makalapit. Kahit sino ka pa, sabi ni Elias. Nanginginig ang kamay ngunit matatag ang tingin. Hindi mo pwedeng kunin ang isang nilalang na may sariling puso. Tahimik ang lahat, parang tumigil ang hangin. Sa di kalayuan, may narinig silang mga yabag. Sina Mang Tomas, Celia, Junjun, Maya at ilang kabaryo ay papalapit. Narinig nila ang sigawan. Narinig nila ang ungol ni Ligaya. Nang makarating sila, nakita nila si Elias na parang sa unang pagkakataon, hindi tumatakbo, hindi nagtatago, hindi umiiyak, kundi lumalaban. Ano pong nangyayari? Tanong ni Mang Tomas. Itinaas ng estranghero ang plakang kahoy. Kukunin ko ang kabayong ito. Pamilya namin ang may-ari ng lahi niya. Tumayo si Mang Tomas. Matikas ang tindig. Iba ang kabayong ninakaw sa kabayong nagligtas. Si Ligaya ay lumaki sa mapayapa. Hindi mo siya basta makukuha. Kung gusto mon, pag-usapan natin ng maayos, dagdag ni Celia. Pero hindi ka pwedeng basta magsigaw at manakot. Napuno ang hangin ng tensyon. At sa gitna ng lahat, si Elias, dahan-dahang hinawakan ng leeg ni Ligaya. Hindi niya kami iiwan, sabi niya, halos paungol ngunit puno ng tiwala. At hindi ko siya iiwan. Sa unang pagkakataon mula nang magbago ang buhay niya, tumayo si Elias sa harap ng panganib. Hindi nanginginig, hindi sumusuko. Ang estranghero ay naroon pa. Ang banta ay totoo. Ang laban ay hindi pa tapos. Ngunit isang bagay ang malinaw. Handa na si Elias na protektahan ang kabayong nagligtas sa kanya. Kahit sino pa ang humarap sa kanila, nanatiling tensyonado ang hangin. Ang mga tao ay nakapaligid, hindi nagsasalita, ngunit malinaw sa kanilang mga mata ang iisang damdamin. Hindi sila papayag na basta kunin ng estranghero si Ligaya. Samantalang si Elias, na dati hindi makaharap ng kahit sino, ay nakatayo ngayon sa harap ng kabayo, parang isang sundalong hindi umaatras, kahit nararamdaman ang galaw ng takot sa dibdib niya. Ang estranghero ay masama ang tingin, nakatitig kay Elias na para bang isa itong hadlang na dapat alisin. Sabihin mo sa amin, malakas na wika ni Mang Tomas. Ano ba talaga ang pangalan mo? Tumango ang lalaki. Mabigat ang galaw. Ikram ang pangalan ko. Matigas ang dila niya, parang sanay sa lugar na malayo sa baryo ng mapayapa. Kilala ka ba dito?
Tanong ni Kapitan na kararating lamang sa eksena. Hindi, sagot ni Ikram. At hindi ko kailangan kilalanin. Ang hinahanap ko lang ay ang kabayong ito. Ang lahi na ninakaw sa pamilya namin. Itinaas niya ang plakang kahoy na may nakaukit na martilyo. Lahi ito ng kabayong kayang makipag-ugnayan sa tao. Rare, mahalaga, at amin. Maraming napatitig kay Ligaya. Kaya pala noong una pa lang, parang naiintindihan niya ang pakiramdam ng tao. Kaya pala ramdam niya ang lungkot, takot, at galit ni Elias. Kaya pala parang may sariling isip ang kabayo, pero kahit totoo man o hindi, malinaw sa kanila ang isang bagay. Si Ligaya ay bahagi na ng mapayapa. Pakinggan mo ako, Ikram, mariing sabi ni Mang Tomas. Bago mo sabihin na lahi ninyo ito, makinig ka muna sa tunay na kwento. Lumapit siya kay Elias, saka huminga ng malalim at nagsimulang maglahad. 11 taon na ang nakalipas nang dumating si Ligaya sa akin. Gabi iyon, malakas ang ulan, halos katulad ng unos na dumaan kahapon. Nagkatinginan ng matao, di nila alam ang kasaysayang ito. May nakita akong kabayong sugatan, nanginginig at halos hindi na makahinga. Punit ang tali, may bakas ng palo, may galos sa katawan. Napatitig si Elias. Hindi niya alam na ganoon ang naging simula ni Ligaya. Nang makita ko siya, tinawag ko agad ang albularyo. Sinubukan naming iligtas. Halos 1 linggo bago siya tumayo. Walang may-ari ang naghahanap. Walang bumalik. Walang nagtanong. Tumingin si Mang Tomas kay Ikram. Kaya huwag mong sabihin na ninakaw sa inyo. Ang kabayong ito ay tumakas mula sa isang pamilyang hindi marunong mag-aruga. Nagiba ang muka ng estranghero mula sa galit, naging pag-iwas. Parang natamaan sa katotohanan. Ang hindi inaasahang panganib. Ngunit bago pa man makasagot si Ikram, biglang may narinig na kalabog mula sa gubat. Malakas. Parang may malalaking paa. Parang may tumatakbong mabangis. Bor! Sigaw ni Junjun. At mula sa masukal na bahagi, lumabas ang isang galit na baboy ramo. Sugatan at tila tinakam ng amoy ng mga tao. Nagkagulo ang lahat. Nagtakbuhan ang mga bata. Nagkayakapan ang mga nanay. At ang baboy ramo ay diretsong tumatakbo papunta sa direksyon ni Elias. Si Elias ay nanigas. Hindi makatakas. Hindi makagalaw. Dumating muli ang boses ng nakaraan. Sigaw. Takot. Hampas. Mga alaalang pilit niyang binubura araw-araw. Ngunit sa gitna ng takot, may isang nilalang na hindi natigil ang kilos. Tumakbo si Ligaya. Hindi palayo, hindi patago kundi papunta sa direksyon ng baboy ramo. Umugong ang lupa sa lakas ng mga paa niya. Parang leon na hindi marunong umatras. Ligaya, sigaw ni Elias. Hindi tumigil ang kabayo. Sa loob ng ilang segundo, nagbanggaan ang 2 hayop si Ligaya at ang sugatang boar. Sumipang malakas si Ligaya. Tinamaan ang boar sa tagiliran. Pero bago pa man ito makabawi, tumakbo muli si Ligaya pabalik kay Elias. Itinulak siya gamit ang ulo, iniiwas sa panganib. Ngunit sa huling hakbang ng baboy ramo, tumalon si Ligaya. Tinabunan ang katawan ni Elias at nag-iwan ng isang tunog, isang malakas na kalabog, isang sigaw, isang ungol ng hayop. Ang sandaling napatigil ang lahat. Nang dumating ang mga tao, napatigil sila sa nakita. Si Elias ay nakaluhod, nanginginig. At si Ligaya nakahandusay sa tabi niya. Hindi gumagalaw. Ligaya. Pabulong na tanong ni Elias, nanginginig ang kamay. Hindi tumugon ang kabayo. Ligaya! Sigaw niya, halos mabasag ang boses. Sumugod ang mga tao. Si Mang Tomas ay napaluhod. Si Celia ay napaiyak. Si Ikram ay parang estatwa, hindi makapaniwala.
Si Elias. Nanghina. Parang muling bumalik ang dilim. Atin pa ba ito? Bulong niya sa hangin. O mawawala ka na naman? Niyakap niya ang ulo ni Ligaya. Halos hindi makahinga sa sakit. At bago magsara ang kabanata, isang mahinang tunog ang narinig nila. Isang ungol, galing sa kabayo. Mahina, mababa, pero buhay. Si Ligaya ay nasugatan. Ang estranghero ay nandyan pa. Ang panganib ay hindi pa tapos. At ang puso ni Elias, muling nasubok. Ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi matatapos dito ang kwento nila. Ang paligid ay napuno ng paghikbi, pag-aalala at takot. Si Elias ay nakaluhod pa rin. Yakap-yakap si Ligaya na duguan ng tagiliran. Ang baboy ramo ay natumba na sa di kalayuan, ngunit wala nang nakatingin dito. Ang lahat ng mata ay nasa kabayong nagligtas kina Elias at buong baryo. Mang Tomas, tulungan niyo po ako. Nanginginig ang boses ni Elias. Hindi ito sigaw ng baliw na nakaraan. Ito'y sigaw ng isang taong natatakot muling mawalan ng pinakamahalagang kasama niya. Agad tumakbo si Mang Tomas. Sinuri ang sugat. Hindi malalim, pero tinamaan siya. Dapat nating linisin agad. Si Celia, umiiyak, tumakbo pabalik ng baryo. Kukuha ako ng gamot. Huwag kayong aalis dyan. Ang mga bata ay nagtakip ng bibig. Ang matatanda ay nanalangin. Habang si Elias ay tinatapik ang leeg ni Ligaya ng paulit-ulit, pilit na pinapatahan ng sarili. Lumalaban ka pa, di ba? Huwag mo akong iiwan, Ligaya. Hindi ko kaya. At sa puntong iyon, dahan-dahang iminulat ni Ligaya ang isang mata. Mahina. Dumampi ang hininga sa kamay ni Elias. Parang sinasabing, heto ako. Mabilis na bumalik si Celia kasama ang ilang kabaryo na may daladalang pamahid, tela, tubig at mga halamang gamot. Sa pangunguna ni Mang Tomas, nagtrabaho sila ng sabay-sabay. May naghugas ng sugat. May humawak kay Ligaya. May nagpadala ng tubig kay Elias. May nanalangin ng tahimik. Si Elias ay hindi umaatras ni isang pulgada. Hindi niya inalis ang kamay sa ulo ni Ligaya habang ginagamot ito, hanggang sa unti-unting humina ang pagdurugo. At nang matapos ang lahat, napabuntong hininga si Mang Tomas. Ligtas na siya. Kailangan lang ng pahinga. Nang marinig iyon, humagulgol si Eliashindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagpapasalamat. Yumakap siya kay Ligaya, marahang-marahan na parang baka mabasag ang hininga ng kabayo. Tahimik ang estranghero. Hindi siya makatingin sa kahit sino. Pero nang makita niya si Elias na umiiyak at si Ligaya na halos ibigay ang buhay nito para sa tao, bumigat ang balikat niya. Lumapit siya, mabagal, may lungkot sa mata. Hindi ko alam na ganito pala ang buhay ng kabayong ito, wika niya. Akala ko, mahalaga lang ang dugo at lahi. Tumingin siya kay Ligaya pagkatapos kay Elias. Pero ngayon ko naiintindihan. Mas matagal ko siyang iniwan kaysa sa pagbabantay ko. Huminga siya ng malalim, parang nilunok ang matagal ng galit. Kunin man namin siya, magiging kasalanan ko lang yon. Hindi namin siya pinahalagahan noon. Pero kayo, ginawa ninyo. Nagbaba siya ng ulo, isang paghingi ng tawad, isang pag-amin ng pagkatalo. Hindi ko kukunin ang kabayo. Ang tunay niyang tahanan ay hindi sa amin, nasa lugar na ito. Kasama mo. Lumipas ang ilang oras. Inilipat nila si Ligaya sa mas ligtas na silong may banig at tuyong dayami, bantay sarado ng buong baryo. Si Elias ay hindi umalis. Hindi natulog. Hindi kumain. Hanggang sa
Gumalaw si Ligaya. Unti-unting tumayo, mahina man, ngunit may lakas. Pumalakpak ang mga bata. Napaiyak si Celia. Ngumiti si Mang Tomas. At si Elias ay tumayo na parang muling isinilang. Salamat. Bulong niya. Puno ng pag-ibig na hindi niya inaasahang mararanasan. Pero higit pa sa buhay ko, ang ibinigay mo sa akin ay pagkakataon. Tumango si Ligaya para bang sumasang-ayon. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Elias. Hindi lang siya ang pinagaling ni Ligaya. Pinagaling din ng kabayo ang buong baryo. Kinagabihan, nagtipon ang mga tao sa gitna ng mapayapa. Dala nila ang mga sulo, pagkain at mga mumunting regalo. Para itong pista-pista ng pasasalamat para sa kabayong nagligtas sa kanilang lahat. Tumayo ang kapitan. Simula ngayon, si Ligaya ay hindi na lang simpleng kabayo. Siya ang tagapangalaga ng mapayapa. At si Elias, tumingin siya sa lalaki, ay hindi na natin tatawaging wala sa sarili. Huminga ng malalim ang kapitan bago nagpatuloy. Si Elias ay lalaking lumaban sa sarili, sa sakit, sa takot, at sa panganib. Tumayo ang baryo, sabay-sabay na pumalakpak. Para kay Elias, para kay Ligaya, para sa bagong simula. At sa unang pagkakataon, hindi umiwas si Elias sa papuri. Ngumiti siya, tunay, malinis, magaan. Lumapit si Elias kay Ligaya. Ang hangin ay malamig, ngunit ang puso niya ay mainit. Hindi ko alam kung paano kita papasalamatan, sabi niya. Dinikit ni Ligaya ang ulo sa dibdib ni Elias. Simple, tapat, malalim. At doon tumulo ang luha ni Elias hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkagaling. Ngayon hindi na siya ang baliw. Siya ang tao pinagaling ng kabayo. At si Ligaya ay hindi basta kabayo siya ang gabay, ang kasama, ang dahilan ng himala. Sa mapayapa, ipinanganak ang bagong kwento. Isang tao na muling bumangon. At isang kabayong naging dahilan ng paghilom. Wakas.